Welcome sa Manwa Tagalog Recap. Bago tayo magsimula, shoutout muna tayo. Siya makatapos, biglang umatake si Kay, isang malakas na suntok ang tumama ng diretso sa mukha ng tauhan. Nanood ang boss na may pulang buhok na gulat, hindi makapaniwalang naglakas loob ang rookie na maunang umatake. Dahil sa lakas ng suntok, tumilapon ang tauhan at bumagsak sa lupa ng matindi. Napasinghap si Kay at napabuntong hininga sa inis, iniisip na kahit bilang pioneer ay kailangan pa rin niyang makitungo sa mga istorbo. Kumuha siya ng posisyong panlaban, dumilim ang kanyang ekspresyon, at inutusan ng grupo na tigilan ang pag-aaksaya ng oras at umatake na dahil naghihintay si Marie. Sumigaw ng mga mura ang tauhan na may pulang jacket at sumugod kay Kay na may hawak na kutsilyo. Isinusugod niya ang sandata, ngunit madaling umiwas si Kay, mahinaong humakbang sa gilid at iniwasan ang talam. Sinamantala ang bukas na pagkakataon, nagbigay si Kay ng isang mapanirang kontrasuntok sa mukha ng lalaki. Dahil sa impact, bumangga ng malakas ang umaatake sa pader ng kanya na nagwasak at nawalan ng kakayahang lumaban. Biglang lumipat ang tingin ni Kay, naramdaman ng isa pang atake mula sa kanyang blind spot. Sumugod ang malaking tauhan na may berdeng jacket at nagpakawalan ng malakas na suntok. Ngunit bigla itong napigil, nasalo ni Kay ang kamao ng lalaki gamit ang isang kamay. Gumanti siya sa pamamagitan ng paghawak sa kamao ng mahigpit, pagpilipit sa braso at pagwalis sa mga paa, habang bumabagsak ang mabigat na katawan. Inihanda ni Kay ang pangwakas na suntok at mariing tumama sa nakahandusay na kalaban, pinatulog ito. Nakatayo sa ibabaw ng katawan, sinabi ni Kay na ang mga taong nag-iimbot sa pag-aari ng iba ay kailangang magbayad ng kapalit. Iniharap niya ang atensyon sa huling kalaban, ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata ng isang pulang bala ng enerhiya ang paputok patungo sa kanya. Halos sa huling sandali ay nagawa niyang umiwas, at tumama ang putok sa pader ng bato sa likuran niya. Tinitigil niya ang umuusok na bunganga ng bato, na pagtantong dumating ang atake ng walang babala. Tumingin siya sa umaatake at napansin ang nakakatakot at tumatagos na lakas, isang long-range dropper ang sandata. Ngumiti ang boss na may pulang buhok, nagulat na naiwasan ng rookie ang kanyang patago na atake. Hawak ang napakalaking umuusok na baril, lumapit siya at nagreklamong sayang dahil balak niyang patayin si Kay sa isang putok lang, sa mapuot na titig, inamin ng boss na mula pa sa simula ay hindi na niya gusto si Kay. Lumapit pa siya, ibinuhos ang selos, palagi niyang gustong mapasama sa isang S-rank core, at hindi raw patas na ang isang may kulay itim ay madaling nakapasok dahil lang sa koneksyon, hindi niya maintindihan kung bakit espesyal ang unang nagmay-ari ng itim. Inilarawan niya sa isip si Kay kasama ang mga elite colorist at nagpahayag ng pagkasuklam na ang isang kasuklam-suklam na kulay ay tumatanggap ng napakaraming atensyon. Mas hinigpitan niya ang hawak sa sandata at inanunsyong nagbago na ang isip niya, kung dati balak lang niyang baliin ang ilang buto, ngayon ay papatayin na niya si Kay. Itinutok niya ang baril kay Kay, ngumiti ng baliw, at idineklara na dahil walang nakakaalam ng nangyayari sa labas ng lungsod, papatayin na lang niya si Kay rito mismo. Hinila niya ang gatilyo at nagpakawalan ng sunod-sunod na pulang putok ng enerhiya. Agad na kumilos si Kay, sumugod pasulong, umiwas at nagzigzag sa pagitan ng nakamamatay na mga pag-atake. Dumulas siya ng mababa sa lupa, halos masapol ng mga putok, at nang makalapit ay nagpakawalan ng isang malakas na suntok. Ngunit sa huling sandali, nagawang umiwas ng boss sa pamamagitan ng pag-iwas sa gilid. Naging magulo ang laban sa malapitan, walang tigil ang pagpapaputok ng boss habang umiiwas at sumusugod si Kay. Sa inis, minura siya ng boss at sinigawang tigilan ng pagkapit sa kanya habang kumikislap ang baril. Sa halip na itutok kay Kay, nagpaputok ang boss pababa sa lupa, biglang sumabog ang maraming spike na pulang kristal, napilitan si Kay na tumalon paatras. Nakatitig si Kay sa gulat, iniisip kung anong klaseng atake yon. Tinitingnan ang istruktura ng kristal, na pagtanto niyang hindi yun kayang malikha ng karaniwang mga bala. Ibinunyag ng boss na may pulang buhok ang kanyang kapangyarihan, crystallization, na nagbibigay daan sa paglikha ng rubies at hematite. Ipinagyabang niya na sa pagsasama nito sa kanyang dropper, kaya niyang lumikha ng makapangyarihang bala ng walang hanggan.
Nagpakawala siya ng ulan ng mga pira-pirasong kristal, sumisigaw na ang kanyang kapangyarihan ay nasa ibang antas kumpara sa isang marumi na tulad ng itim. Sumisid si Kay sa likod ng isang malaking pormasayo ng bato upang umiwas sa nakamamatay na ulan na kristal at magtago. Na-stress si Kay at inamin na nakakainis talagang kalabanin ng isang gumagamit ng dropper, sinuri niya ang kalaban at tinayang nasa humigit kumulang B-rank pioneer ito. Kinilala ni Kay na kahit basura ang ugali ng lalaki, may tunay pa rin itong kakayahan. Tiningnan ni Kay ang kanyang kamao na pinapaikot ng itim na enerhiya at naisip na sipsipin ang mga bala, ngunit nag-alinlangan siya, naalala niya na ang pagbabalot ng sarili sa itim na enerhiya ay hindi palaging perpekto ang resulta. Pumasok sa isip niya ang alaala ng laban sa Sword Demon, at napagpasyahan niyang ang pagsubok na seluhin ng atake ng walang plano ay maaaring humantong sa nakamamatay na sugat. Biglang may aninong bumalat sa kanya, nakabangon na pala ang malaking tauhan na may berdeng jacket at inabot siya mula sa likuran, napalingon si Kay sa gulat, ngunit huli na hinawakan ng tauhan ang kanyang binti at inipit siya. Habang napatingin ang boss sa kanila na may pagkagulat, ngunit walang habas siyang sinipa ni Kay sa mukha, sumisigaw na bitawan siya, ngunit kumapit pa rin ito. Duguan, sumigaw ang tauhan sa kanyang boss na naipit na niya si Kay at hinimok itong bumaril. Malupit na ngumiti ang boss na may pulang buhok, pinuri ang kanyang tauhan sa pagsamantala sa pagkakataon. Itinutok niya ang sandata sa naipit na rookie, sumisigaw na mamatay na ito, hinila niya ang gatilyo at nagpaputok ng walang pag-alinlangan. Nanlaki ang mga mata ni Kay nang mapagtantong hindi na siya makakaiwas. Tumama ang pulang bala ng enerhiya diretso sa kanyang ulo. Nagdiwang ang boss na perpekto ang tama, kumbinsidong patay na ang kalaban. Ngunit may mabigat na yabag na umalingaw-ngaw, nakatayo pa rin si Kay, nakayuko ang ulo. Nagbago ang ekspresyon ng boss sa pagkalito, nauutal siya sa hindi makapaniwala habang dahan-daang lumalapit si Kay. Nang iniangat ni Kay ang ulo, kinilabutan ng boss sa makitang buhay pa siya. Isang maliit na puyo ng pulang enerhiya ang umiikot sa noo ni Kay habang nilalamon ng kadiliman ang bala. Napaisip si Kay nang may ginhawa na gumana ang kanyang kakayahang sumipsip sa tamang sandali. Kung nabigo siya ay isang malaking problema. Nanigas sa kinatatayuan ang boss na may pulang buhok, iginiit na tiyak na tumama ang atake sa ulo ng target, pinanood niya si Kay na kalmadong lumalapit, tila walang nangyari, habang tinatanong na kung tapos na ba siya. Sinaklot ng panik ang boss, pasigaw niyang tinawag si Kay na baliw at inutusan itong mamatay, paulit-ulit niyang hinila ang gatilyo, nagpakawala ng maraming putok. Isa-isang tumama ang mga pulang bala ng enerhiya kay Kay. Nang hamu pa ang alikabok, nakatitig ang boss sa aninong balot ng madilim na pula at itim na aura, malamig na kinutya ni Kay ang boss, tinatanong kung bakit tumigil ito sa pagbaril at hinahamon itong ipagpatuloy ang paggamit ng kakayahan, kinutya pa niya ito, tinatanong kung yun ba ang mga kahangahangang kapangyarihang ipinagmalaki niya. Nang inig sa galit at takot ang boss, napagtantong walang silbi ang kanyang mga atake, pinagpawisan siya habang nakatitig sa halimaw na nasa harap niya. Ibinunyag ni Kay ang lawak ng kanyang kapangyarihan, Black Curtain, ang mga pulang bala na tumama sa kanya ay naipit sa umiikot na mga puyo ng itim na enerhiya sa kanyang dibdib at balikat, unti-unting sinisipsip habang nakangising may banta, ipinahayag ni Kay na dahil ubos na ang atake ng boss, siya naman ang susunod. Sumigaw ang boss na nagbabluff lang si Kay, dahil imposible raw na may makasalo ng tumatagos na bala at manatiling maayos. Muli niyang itinutok ang sandata, pinipilit kumbinsihin ang sarili na kahit na block ni Kay ang atake, tiyak na may pinsala ang loob nito, ipinluklaman niyang target pa rin si Kay. Samantala, nanatiling kalmado si Kay, inamin niyang hindi na nakamamatay na banta ang mga bala, ngunit napagtanto rin niya ang kapalit, mas mataas ang konsumo ng kulay para panatilihin ang depensa kaysa sa nasisipsip niya. Kinuwente niya na ang pabeya at tuloy-tuloy na paggamit nito ay mabilis siyang mauubos. Napagpasyahan ni Kay na kailangan muna niyang resolbahin ang dropper weapon ng boss, ngunit kailangan niya ng bagong paraan para makalapit. Nagtanong siya ng malakas kung dapat ba siyang sumubok ng bagong trick, ikinagulat ng boss na may pulang buhok. Nag-ipon si Kay ng enerhiya sa kanyang kamay at sinabing susubukan niyang gayahin ang kakayahan ng boss. Biglang umalon ang itim na enerhiya sa kanyang paligid at ginawang isang mahaba at matulis na itim na sibat ang bato. Tuluyang nabigla ang boss, tiningnan ni Kay ang bago niyang sandata nang may kontentong ngiti. Napagtantong perpekto itong pampuno sa kakulangan niya sa long range, sapagkat gumagamit lang siya ng suntok hanggang ngayon.
Hinawakan niya ang sibat at ipinaliwanag na nakuha na niya ang pakiramdam ng crystallization, ang kapangyarihang patigasin ng kulay habang sinisipsip ang mga atake ng boss. May mapanuksong ekspresyon, pinasalamatan ni Kay ang boss sa leksyon habang inihanda niya ang pag-atake gamit ang kanyang sandata. Kasabay nito inihagis niya ng buong lakas ang sibat patungo rito, dahil ipinakita niya sa kanya ang kapaki-pakinabang na bagay. Desperadong tumalon sa gilid ang boss habang marahas na bumaon ang sibat sa lupa. Sumigaw siya sa galit at nagpakawala ng sunod-sunod na pulang putok ng enerhiya. Ngunit handa si Kay, muli siyang gumawa ng itim na sibat at sinasalag ang mga bala at iniabsorb ang mga ito sa kanyang katawan. Kumpiyansang ngumiti si Kay, ipinapakita ang umiikot na mga itim na puyo sa kanyang dibdib na sumisipsip sa natitirang impact, kinutsa niya ang boss, pinaalalahan ng walang silbi ang mga atake nito. Nagpasya siyang gawing training session ng laban, mahigpit na hinawakan ni Kay ang sibat at sumugod, idineklarang magiging practice dummy niya ang boss. Kumilos siya ng mabilis at tumalon siya ng mataas sa ere, gumagalaw ng may nakakagulat na liksi, pagbaba niya, tumingala ang boss sa gulat at takot. Ibinagsak ni Kay ang sandata sa lupa, dahilan upang sumabog ang malalaking matulis ng itim na kristal, ginagaya ang naunang atake ng boss. Nakatitig sa sindak ang boss, nagtatanong kung paano ito posible, napagtanto niya sa takot na ginagaya ni Kay ang kanyang crystallization na kakayahan, eksakto. Ngumiti si Kay at nagtanong kung gusto ba niyang subukan ng ibang hugis, hinuhubog ang itim na enerhiya habang gumagalaw. Nagbago ang sibat at naging isang napakalaking kurbadong itim na talam, inihampas ni Kay ang espada, tina-target ang dropper, nanigas ang boss at nanlaki ang kanyang mga mata. Pagtingin niya pababa, nakita niyang malinis na naputol ang kanyang baril, nabitawan niya ito at napaisip kung posible ba talagang nangyari yun. Nakatayo siyang parang natigilan, hindi makapaniwalang ganoon kadaling nawasak ang kanyang sandata. Pinagpawisan siya sa gulat, hindi maunawaan kung bakit nabasag ang kanyang armas sa iisang hampas, mula sa isang rookie na hindi man lang gumamit ng dropper. Habang papalapit si Kay, kinilabutan ang boss, napagtanto niyang ang itim ay may kapangyarihang hindi niya nauunawaan, at inisip niyang isang halimaw si Kay. Si Kay naman ay ramdam ang pisikal na bigat ng atake, hinawakan niya ang kanyang kamao, nagtatakang bakit napakahina ng efficiency ng kanyang enerhiya. Sa kabila ng pagod, nabawi niya ang composure at nagpasya na hindi mahalaga ang kapalit, dahil napakataas ng mapanirang lakas. Tumingin si Kay sa walang sandatang boss at kinutsa ito, tinatanong kung ano na ang gagawin nito ngayong wasak na ang sandata, hinamon niya ito, tinatanong kung nais ba niyang labanan siya ng walang sandata. Nagngangalit sa galit ang boss na may pulang buhok at tumangging sumuko. Sinigawan niya si Kay na huwag maging mayabang at nagpakawala ng bugso ng pulang enerhiya, sumisigaw tungkol sa pag-akyat niya sa B-rank. Sumabog mula sa lupa ang malalaking, matutulis na pulang kristal. Napatitig si Kay sa gulat, napagtantong minamaliit niya ang lalaki. Sumigaw ang boss na higit pa sa pagbaril ang kaya niya, at sumugod na balot ng mga matutulis na lumulutang na bato, pinaalalahanan si Kay na ang kanyang kulay ay nagpapahintulot sa paglikha ng mga ruby. May desperadong ngiti, idineklara niyang kahit walang dropper ay papatayin niya si Kay gamit ang kanyang kamay. Nagpakawala siya ng matutulis na pulang kristal, lumipad ang mga spike ng napakabilis, kaya napilitan si Kay na takpan ng ulo para sanggain ang pag-atake. Hinarap ni Kay ang atake ng diretso, sa halip na umiwas, sinuntok niya ang mga papalapit na kristal, dinudurog ang mga ito gamit ang kanyang kamao. Binalutan niya ang kamay ng umiikot na puyo ng itim na enerhiya at ginawang isang malaki at mabigat na kalasag upang salagin ang walang humpay na atake. Malalakas na bumangga ang mga kristal sa itim na hadlang ngunit nabigong makalusot. Sinamantala ang sandali, sumugod si Kay pasulong, itinutulak ang kanyang kalasag sa gitna ng unos ng pulang enerhiya. Nagawa niya itong wasakin at naisara ang distansya, pinanood ng boss na may pulang buhok habang winawasak ng itim na kalasag ang kanyang atake, at si Kay ay sumasalpok diretso patungo sa kanya. Nagbago ang mukha ng boss sa pagkagulat nang mapagtantong nabutas ang kanyang depensa. Humakbang si Kay at nagpakawala ng isang malakas na suntok. Tumama ang kamao niya sa mga tadyang ng boss, napasigaw ito sa sakit, dumura ng dugo. Bago pa man bumagsak ang boss, hinawakan siya ni Kay sa kwelyo, inangat ang sugatan at marahas na ibinagsak sa lupa. Nakahandusay ang boss na talunan, umuubo ng dugo at hingal na hingal. Tumingin pababa si Kay at tinanong kung tapos na ba itong magpumiglas. Nagreklamo siya na marami na siyang ginagawa at inakusahan ang boss na pinagsasayang lamang ang kanyang enerhiya.
Nanlaki ang mga mata ng boss sa hindi makapaniwala at takot, nauutal siya, hindi maunawaan kung paanong ang isang rookie ay may ganitong nakapanghihilakbot na lakas. Walang interes na tumingin si Kay at tinanong kung yun na lang ba ang sasabihin nito. Sa matinding takot, sumigaw ang boss at tinawag siyang halimaw, na lubos na ikinagulat ni Kay ang mga salitang yun. Ipinahayag niyang kasuklam-suklam ang pagsilang ni Kay na may kulay itim at iginiit na lubos na abnormal ang kakayahan nito. Tahimik na nakatayo si Kay habang ipinipilit ng boss na hindi pangkaraniwan ang pag-iral niya. Tinitigan ng boss ang mga mata ni Kay at tinanong kung hindi ba siya kailanman nakaramdam ng kakaiba sa sarili, kung paano siya nananatiling walang pakialam habang taglay ang isinumpang kulay itim. Tumawa ito ng hysterical, inakusahan si Kay na isang halimaw na may maskarang tao, at sumigaw na hindi siya tao. Nanahimik si Kay, nakatago sa anino ang kanyang ekspresyon. Nalito ang boss kung bakit tumigil ang kanyang kalaban sa pagsasalita. Ang kalituhan ay naging takot, habang nakatitig siya sa madilim na figurang nakatindig sa ibabaw niya. Tiningnan siya ni Kay na may malamig na ekspresyon sa kanyang mga mata. Sinaklot ng panik ang boss, biglang nanginig ang kanyang mga mata sa takot. Binawi ni Kay ang tensyon sa pamamagitan ng isang nakakapangilabot na ngiti. Tinanong niya ang boss kung ano ba ang pinagsasabi nito. Nanginig ng hindi mapigilan ng boss habang kinukutsa siya ni Kay, masyado siyang mayabang noon habang sumusugod, ngunit ngayon ay gusto na niyang sumigaw sa takot. Nagpasya si Kay na sapat na ang narinig niya at kahit papaano naintindihan niya ang kanyang nararamdaman ngayon, marahas niyang hinayla ang lalaki sa kwelyo at sinakal ito, idiniin sa lupa. Sinabi ni Kay na dahil tila interesado ang lalaki sa kanyang kakayahan, ipapakita niya ito ng maayos, nagulat naman ang boss kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya ang kanyang baluktot na lawika, dahil pinag-interesa ng boss at ng kanyang mga tauhan ang kapangyarihan ni Kay, makatarungan lamang natanggapin niya ang sa kanila bilang kapalit. Nauutal sa takot at pagkalito ang boss, hindi pinansin ni Kay ang mga pagmamakaawa at inactivate ang kanyang kakayahan, isang umiikot na puyo ng madilim na enerhiya ang sumipsip ng pulang kulay diretso mula sa katawan ng boss, pinapahiyaw ito sa matinding sakit habang sa pilitang inaalis ang kanyang kapangyarihan.